Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening po. Last Wednesday na sa buwan ng January, napakabilis. Oo nga, no? And mapagpalang gabi po sa inyong lahat, and hope you are all in good health sa buong Pilipinas po. Yes, ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan naman po natin danger of smoking versus vape, dahil hindi natin maikakaila, marami pa rin po ang naninigarilyo. Ang ilan tumigil nga po sa paninigarilyo pero nag-convert naman po sa paggamit po ng vape. So, unang katanungan natin, Doc, ano nga po ba yung panganib na maidudulot ng paninigarilyo? Actually, napakaraming dangers ang paninigarilyo po, no? And nangunguna na dyan ang cancer. Kasi naman, isang stick pa lang ng cigarette, we are getting 6,000 more or less different kind of harmful chemicals or carcinogenic chemicals, meaning cancerous substances. Aside from nicotine pa yan and tar. No? And bukod sa cancer, nagiging high risk din ang pasyente sa mga sakit sa puso, sakit sa respiratory, at marami pang iba. Actually, yung sa na nga lang, sa cancer na nga lang, kahit yung mga hindi naman cancer of the lungs, like colon cancer, pancreatic cancer, nagiging high risk for cancer ng colon, pancreas ang taong smoker. So hindi lang ho sa respiratory organ, yes, no? So because of those harmful chemicals na nagsisirculate po inside our body, one single stick pa lang yun, how much more if you are consuming 1 pack of cigarette a day. Meron pang nakaka 2 packs a day. So, subukan nyo hong bumili ng filter sa mga supermarket. And subukan nyo mag-smoke ng isang stick na may filter. Makikita nyo ho doon kung gaano karami yung itim na substances doon sa filter. So, halos mga lahati ho yung isang filter na yun. And you could just imagine, it times 21 yung yun, dahil lang isang kaha 21 pieces ata. So, ganun ho karami ang nailalagay nating dumi sa ating lungs sa kada hit-hit ho natin ng isang stick ng sigarilyo. Kaya ang mga ino-autopsy sa mga namatay, sa mga chain smoker, ang itim-itim na ho talaga ng lungs. So, blackish. And harden yung lungs. Hindi na ho katulad ng natural na mula-mula and soft. No? Ibang-iba ho. No? Maliban nga po sa cancer, nakakaapekto nga rin daw po ito sa ating vision o paningin. Tama ba yun, Doc? Yes. No? So halimbawa, sa eyes, mas prone ka na magkaroon ng cataract, and mas prone kang magkaroon ng macular degeneration. And actually, lahat naman tayo, as we age, prone tayo sa macular degeneration, lalo na kung smoker ka. And tulad ng sa cancer, itong mga carcinogenic substances kasing ito, dinadamage niya up to the level of DNA. So hanggang level ng chromosomes natin. Kaya ho, nagiging high risk tayo for cancer. Actually, cancer of the esophagus, throat, mouth, sabi nga natin, pati pancreatic cancer, colon cancer, and kahit sa women, yung cervical cancer and bladder cancer po, mga smoker po ang prone dyan. And sa heart naman, ayan, ang heart po talagang understandable pagka smoking kasi nakakadagdag ho kasi itong mga chemicals nito sa pagpo-form ng plaque formation. Yung gilid ho ng endothelium ng arteries natin, kumakapal ho yan.
nagkakaroon tayo ng atherosclerosis. So nananarrow ho yung diameter ng ating ugat. So therefore, tataas po ang BP natin. Plus, hindi lang yung dinadaanan. Yung blood ho natin na nagsisirculate also, nagiging sticky yung blood. So kaya ho, very high risk for stroke, heart attack. Why? Sumikip na nga yung diameter ng arteries, lumapot pa yung dugo. Ang dami nating maliliit na arteries, especially sa brain, sa heart, sa eyes, tsaka sa kidneys. Kaya yan ho ang mga common na nasisira pagka ho smoker ang pasyente. And sa lungs, kasi yung tatlong yan ang pinaka more common kumpara sa ibang nadadamage. Siyempre ho sa lungs, mas prone tayo sa emphysema, of course, nangunguna yan, COPD. Plus, of course, hika. Kasi nga ho, kung yung arteries ho natin na narrow, pati ho yung ating alveoli or air sacs, ano din ho yan, mas nagko-constrict yan pag na-expose ho dito sa mga chemicals na to. So, mas ho ang exacerbation ng asthma kapag ka ho smoker ang patient. And siyempre ho, pinahina mo yung lungs mo because of all this dirt and chemicals, prone ka rin sa infection like TB and pneumonia, especially right now, walking pneumonia ho, very rampant. So, iwasan niyo ho yung mga bagay na makakapag-add on pa ho sa pag-weaken ng ating lungs. Aside from that, yung immune system na humihina ho, and also yun nga sa mata, and eto pa, mas prone ho sa aortic aneurysm ang tao. Pag sinabi na yung word na aneurysm, very dangerous ho ito kasi di ba nagkakaroon ho ng outpouching yung ating ugat, para hong lumulobo. Kasi weak na yung arterial wall So nagkakaroon ho ng outpouching, and pag hypertensive ka, napwepwersa ho yan, magra-rupture ho yan. And ang chances ng pasyente ho dyan is 50-50. No? So, kaya ho napakahirap. And also, marami tayong diabetic patient. Ayan, nakaka-increase ho ng risk for being diabetic ang mga smoker. And to think na pag may diabetes ka, malapot na nga ho ang dugo, sticky blood because of the sugar. Dagdagan mo pa nung sigarilyo na nakaka-sticky ho ng blood din, yun na ho. Kaya kadalasan ho na stroke and na heart attack ang smoker. Pero Doc, hindi lang naman po ang mga smoker ang maaaring magkaroon ng ganitong sakit, 'di ba? Sinasabi nila, Doc, kahit daw yung mga kasama mo lang sa bahay or yung mga kaopisina mo na sinasamahan ka rin lamang sa smoking area, maaaring magkaroon ng sakit, 'di ba? Yung mga tinatawag nating second-hand smoker or yung passive smoker. Actually, the answer is yes. And yun nga ho ang masakit doon Hindi mo naman na-enjoy yung paninigarilyo. But you are getting the same side effect. Why? Kasi you are exposed to the same chemicals. Yun nga lang, yung active smoker, mas na-enjoy niya, pinasok niya inside the body. But you, as a second-hand or passive smoker, kahit hindi mo ho hinit-hit yun, mahihinga nyo rin ho yun. So pareho lang ho halos ang damage o harm na maipapasok noon inside the body. And that is very sad to say. Kaya kailangan ho talagang umiwas tayo sa smoker kung ayaw nating madamay. So hindi ho alam ng iba yan. Akala nila, hindi naman ako naninigarilyo. Yung husband naninigarilyo. No? So akala niya clean living siya, hindi niya alam araw-araw pag nagsindi ng sigarilyo yung husband niya sabay silang humihinga ng usok ng sigarilyo. Kahit yung kaopisina mo, Doc, 'di ba, yung best friend mo, yung lunch buddy mo na sinasamahan mo rin lang sa pagkain, pero yun pala, eventually sinasamahan mo na rin sa paninigarilyo kahit hindi ikaw mismo yung may hawak ng stick. Yes, lalo na sa mga closed door like sa bar, 'di ba? So, ang dami hong usok diyan. Actually, hindi lang yung kaharap mo, lahat ng lamesa naninigarilyo. So,
para na rin ho kayong nanigarilyo ng ilang stick ng sigarilyo po. Kailangan ho aware kayo sa ganyan kasi clean living ka, kaso same danger pala. So kailangan humiwas tayo. Oo. Dok, nabanggit niyo yung mga indoor 'di ba? Sa sasakyan, yung minsan nakikiride ka rin lang pero yung driver nagve-vape. Anong epekto rin nito, Dok? Actually, ganun din Some people gusto nilang mag-quit sa smoking and they resort to vaping. Pero actually addictive din ho ang vaping, no? So hindi ho siya escape from smoking na sasabihin mong mas less dangerous. Pareho ho tong nakaka-addict and at the same time until now ho under research pa ho ang harm ng vape. But yung pag-iisip lang ho natin, sariling isip ho natin, mabuti pa ho kasi yung cigarette, galing ho siya sa plants, sa dahon ng tobacco. While ang vape ho kasi, chemicals no? So, hindi mo na alam ano yung mga nilalagay nilang chemicals doon sa vape. You are not aware of that. Iba-iba na yung flavor, iba-iba na yung... May nicotine din ho siya. So, ang pagkakaiba lang ho, hindi nag-undergo ng combustion yung vape kumpara ho sa smoking. But ako sa tingin ko bilang doktor, mas harmful pa ho ang vape because iba-iba na ho ang laman niya na chemicals. Unlike ho ang tobacco, at least po siya, galing po sa plants, dahon ng tabako. No? So kaya umiwas ho sa mga closed door environment, kaya smoking yan, kaya vaping yan, lalo na ho sa mga air-conditioned area. Okay. Pag-usapan pa natin, Doc, iba pang detalye tungkol sa vape and cigarettes, yung mga panganib, hindi lamang sa kalusugan, kundi sa financial aspects, sa social impact, at yung withdrawal symptoms na tinatawag sa ating pagbabalik. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, at yung ating promo, available pa rin daw po ba, Doc? Para sa pabagong taon natin sa kanila, extended po ang promo para po sa inyo. And free check-up pa rin ho tayo, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral, and yung promo package po natin ang detox, blood cleansing, with or without vector scan. Open pa ho yan, but please choose the one with vector scan. Ang dami yung extra benefit hong makukuha, lalo na ho yung may mga lahi ng cancer. Ahead of time, makikita natin if candidate kayo for cancer. Ayan ho, ang topic na smoking, makikita ho natin dyan kung gaano na ho karaming bara sa ugat ninyo ang ginawa ng pagiging chain smoker ninyo. So, ahead of time, pag nalaman natin, may protocol ho tayo dyan. So, maiiwasan pa ho natin ang pagkakaroon ng heart attack, stroke, cancer. And ang vector scan ho kasi nakaka-detect siya ng sakit before the onset of diseases. Aside from germs, chemicals, allergens na napipick up niya. And also, yung atin hong high-dose vitamin C. So, nagbibigay ho yan ng extra benefit sa atin, which is antimicrobial and anti-cancer effect. Ginagamit na rin ho yan sa US in the hospitals. So naka-promo ho ito, discounted po ang ating presyo, no? And meron pala tayong anti-aging soap, no? So for healthier and younger skin. So pag ginamit niyo ho to sa face niyo, actually for the whole body pwede. Kasi yung mga kamay ho natin, yung feet, lalo na pag nag-iedad, dry ho, no? So nababanat ho siya. Yung mga gumamit na hong elderly, talaga hong nag-replenish sila ng anti-aging soap natin kasi banat na banat ho yung kanilang mga kamay at paa, no? Makiagaw na rin po kayo kasi ho medyo nag-out of stock nga ho kami kahapon sa dami ho ng nag-purchase. So, pati ho ating promo, makiagaw na po tayo because we do not know until when, hanggang malakas lamang po ang demand pa for
for ating promo. Ayan. Para nga po, Doc, maka-avail sila nito, ang inyo pong hotline number, at yung mga check-up rin po. Yes. Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. And paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. No? Okay. Pag-uusapan pa nga rin po natin danger of smoking versus vape sa ating pagbabalik. Kaya tutok lamang po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Pero aside from that, Doc, dahil nga addictive, so yung ating financial matter, 'di ba? Yung ating pera, unti-unti rin nalalagas. Talagang mabigat po 'yan kasi noon mas affordable pa, ngayon ho, 'di ba, tinaasan yung mga alcoholic drinks and isang kaha ng sigarilyo, I think 100 plus na ata, no? Yes. So, even the stick itself, Doc, mahal na rin, parang 15 pesos yata per stick. Ganun ba? Oo. Sobrang mahal po. Akalain mo per stick yun. So if you are just having yung basic salary, 500 plus lang naman ho. Sabihin na nating bawasan mo ng 150 para sa isang kaha. Pwede na hong pambili yun ng ulam o pagkain ng pamilya, no? So sa 100 na lang, LI 3,000 a month na yun kung 150, di ba? So ang laki hong burden nun. So yung 4-5 mo mapupunta sa sigarilyo mo lang, no? And yung mga iba, di ba, sabihin natin construction worker. So kumbaga yung kinikita mo galing ho sa hard work. So matinding physical effort ho, tapos ibibili nyo lang ng sigarilyo. Dapat ho vitamins ang bilhin nyo sa pinaghirapan ninyong pera, no? And ayun po, pangit talaga. And sabihin na natin, meron pa hong ibang impact. So, di ba parang mas iniiwasan kapag kaamoy sigarilyo ka? Oo. Kasi sa pagbukan ng mouth mo, amoy ho kasi yung cigarette. Actually, pati damit mo di ba? Halimbawa yung nag-o-office, lalabas, mag-i-smoke sila sa labas. Pagpasok ko, amoy sigarilyo. No? Totoo, kumakapit talaga siya, Dok, sa kamay, sa buhok, di ba? Oo. Yung iba, pagka sobrang dami, medyo foul smelling na sa mouth natin. So, may tawag sila doon na amoy beho, di ba? Pagka smoker ka, no? So, very similar. Malapit ka na sa bad breath, di ba? So, pangit po, no? And also, syempre naman ho, it reduces our life expectancy. So, kung ilan ho yung dapat edad nyo, dapat to, aabot kayo ng 70 years old, mababawasan ho yun ng ilang taon. Depende ho, gaano ba kayo kalakas manigarilyo. Sabi nga natin, up to the level of DNA. So meaning ho, kung nababawasan yung life expectancy natin, yung atin hong telomere, tinatamaan ng sigarilyo. Ibig sabihin ho ng telomere, yun yung pinakadulo ng DNA natin, which is responsible kung ilang taon ka mabubuhay. Ibig sabihin ho, umiikli yun kasi nadadamage natin through smoking. And environmental, ayan. Yung actually sa production pa lang ho, hindi pa nga yung pag-hit-hit natin ng sigarilyo. Yung production, yung disposal, at saka yung pag-i-smoke mismo, nakaka-add-on ho yan sa environmental pollution, no? So, hindi lang ho buga ng sasakyan ang nakaka-contaminate sa ating atmosphere, but isipin natin sa ilang, halimbawa sa 1 hour, kung ilan dyan ho ang sabay-sabay naninigarilyo sa buong mundo, no? So, hindi lang ho natin nakikita, but sabay-sabay ho yan, nag-a-add on ho
sa ating atmosphere. Para ho makabawas tayo sa climate change, yung dami ho ng magquiquit ng paninigarilyo, di ba? Makakatulong ho tayo hindi lamang sa ating sarili, kung hindi ho pati sa climate change natin. Okay. So, yung components nga po, Dok, ng sigarilyo, ano nga po ba yung pinaka nakaka-trigger kung bakit nakakasama ito sa ating kalusugan aside from nicotine na kilala natin, ano? Actually, marami, no? But babanggitin lang ho natin yung mga ilan. Of course, dried tobacco leaves, no? Yun nga sinasabi natin na mabuti pa ang sigarilyo galing ho sa dried tobacco leaves, no? Unlike vape, chemicals ho galing doon sa e-juice na inilalagay nila. And may mga additives ho kasi yan to add flavor, no? Also, para ho i-lengthen yung shelf life ng cigarette. And ayun, medyo sinasarapan ho nila yung flavor para ho mas mas nakaka-addict, maka-add-on sa addiction ng tao. And may preservatives din ho yan, and may tinatawag na humectants, no? And syempre ho, yung paper niyan, yung balot ho, porous para ho ma-allow yung airflow in and out. Meron din ho siyang filter, but hindi ho siya enough para sanggahin yung harmful chemicals galing sa combustion. Kaya ho mas pangit pag naninigarilyo because ho yung pagsindi, sisindihan mo yung laman na chemicals noon, pag nasunog na ho kasi umiiba na. No, unlike kung hindi mo siya sisindihan, yung original na flavor na nilagay mo doon o ingredients noon, yun ang makukuha mo. Isa na ho under ng combustion na na-form, syempre ho carbon monoxide. Alam ho natin na ang carbon monoxide talaga hong deadly, no? And meron din hong formaldehyde, no? So formaldehyde is also formalin. So, yung nilalagay ho sa preservative sa mga namamatay po, no? Imagine niyo nagsisindik ka para maka-hit ng formalin inside the body, diba? So, yung acrylane, may ammonia din ho yan, may benzene, tsaka yung polycyclic aromatic hydrocarbon. Yan pa lang ho, cancerous na po yan. From the component itself, di ba, Doc, very unhealthy and toxic na talaga siya. Unhealthy talaga siya. Although nakukuha natin yan sa iba pang bagay tulad ng mga plastic, uog na natin ibali yung sabi natin 6,000 different kind of chemicals. Ito na lang hong carbon monoxide, formaldehyde, benzene, ammonia, ito hong polycyclic aromatic hydrocarbon, enough na ho ito para magkasakit tayo and mag-cause ng cancer. And aside from nicotine, may nicotine salts din po yan. Mas stable form ho yan ng nicotine para ho ma-enhance yung delivery ng nicotine sa bloodstream natin. And mas nakaka-increase ho yan ng addictive potential doon sa sigarilyo. Ayun. So, ganoon po. So, di ba, Doc, mapa-vape man or mapa-cigarette, pwede mong i-quit instantly. Pero may tinatawag rin bang withdrawal symptom para sa dalawang yan? Palaging meron. Akala natin sa cigarette lang. Actually, hindi po. Kahit sa vape po. Kasi nga ho, may nicotine din no? So, kaya nga ho, vaping is not the answer for quitting sa smoking. Kasi ho, addictive rin ho ang vape because may nicotine din siya. So, nahihirapan hong mag-quit ang mga smoker and nagbe-vape because of the withdrawal symptoms. Ano ba yun? Yung nanginginig ang tao, nagkikrave, tapos parang yung panlasa nila mapait pag di sila nakasigarilyo. Irritable. Oo, then anxiety, parang ang dami-dami nilang kinakatakutan, kaya magsisindi na naman ho sila ng another stick.
difficult ang concentration and increased appetite. So ito hong mga withdrawal symptoms na to, ito hong nakakapagpahirap para mag-quit ang isang tao. While kung hindi ho nila ito mararamdaman, madali ho, as easy as ayaw mo nang kumain ng isang bagay, para hanggang mo lang kadaling bibitawan, no? So itong nicotine ho, which is the reason for addiction, medyo malaki din ho ang part niyan sa withdrawal symptoms. So iyan ang dapat matanggal, aside from yung mga diniposito ho ninyong harmful chemicals na naipon nyo sa katawan nyo for so many years. So kailangan ho matanggal natin yan. So kaya nga we are inviting you, no, habang naka-promo tayo, ito na ho yung right time para magpa-check up ho kayo and mag-avail ng ating promo package. Sa detoxification po and blood cleansing program, tatanggalin ho natin yung nicotine and mga harmful substances na naipon nyo inside the body for so many years. So matatanggal yung cravings nila, Doc, na parang gusto ko pang magyosi after kumain. Matatanggal yon definitely, no? Kasi nga yung mga substances like nicotine ang nagpupush sa'yo to crave. No? So pagka natanggal ho yun, hindi nyo mararamdaman lahat ng withdrawal symptoms. And madali po. So kaya nga pwede ho yan hindi lang sa smoking, kahit sa mga nagda-drugs, pati ho sa mga alcoholic. Pag natanggal ho natin sa katawan ninyo yung mga addictive substance at withdrawal symptoms, ay madali ho na mag-quit sa kahit na anong bisyo, no? So hindi lang ho ito para sa health prevention, pati ho sa may addiction. Gawin ho natin ang detoxification and blood cleansing program. And also yung vector scan, makikita ho natin how far yung harm na nagawa ho nitong pagka-chain smoker natin. Kung barado na ho ba ang circulation, may harm na ho ba sa lungs natin, may harm na ho ba sa ating puso, at ayun po, no, may namumuo na bang cancer, since cancer ho ang number 1 sa smoking, damage, no? So lahat ho yun malalaman natin, plus ayun, gawin hong regular, pagka smoker ho kayo, hindi ho enough yung once. Gawin nyo ho regularly, ideally every 3 months, ang detox and blood cleansing. Kasi syempre ho, hindi naman magic na sa isang detox and blood cleansing ninyo tanggal lahat, no? It is also a process. But withdrawal symptoms po, definitely maaalis po yun and makaka-quit ho kayo easily. Okay. So, para nga po muli, Doc, sa mga gusto pong mag-avail nitong detox program, blood cleansing, and vector scan, ang inyo pong clinic address and hotline number. So, extended po ang promo. So, makipag-agawan na po kayo because hindi ho natin alam until when. Basta lang po, marami pa ho ang nagte-text and call for the promo. So, free check-up pa rin ho, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral. Naka-promo package pa rin ho ang ating detox, blood cleansing with or without vector scan. High-dose vitamin C ho, So, discounted po yan. Pwede nyo nang i-prepaid. And wala hong expiration kung kailan nyo pwedeng gamitin. Transferable po. So, pwede nyo hong pang-regalo. So, anti-aging soap po for younger skin. And tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8546-9412, 0922-875-2899 and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899 and 0919-995-6168. And paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Thank you, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. God bless, keep safe, and good night.
Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang naging topic natin ngayong gabing ito, smoking and vape or cigarette. Kaya itigil na po ang paninigarilyo, quit smoking dahil unti-unti lamang po nitong inuubos ang ating pera at unti-unti rin lamang pong tinatapos nito ang ating buhay. Inyo rin pong nakasama Eleni Bensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.